Ayan, mapagpalang araw o gabi po sa bawat isa. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Gayunpaman, nagpapasalamat po ako sa Lord sa muling pagbibigay po sa akin ng pagkakataon na magamit niyang muli na makapagbahagi po sa bawat isa ng kanyang salita na muling magpapalakas po sa atin, magbibigay ng pag-asa. At ang akin pong exhortation ay pinamagatan ko pong breakthrough patience that sustains us upon waiting on the Lord. Kasi po 'di ba, dahil breakthrough patience, alam naman po natin na ang patience natin ay nasusubok sa pag-iintay. Pero po ngayong gabi, ipapaalala po sa atin ng Lord na kailangan nating maging matatag at wag mawala ng pag-asa sa pag-iintay, dahil alam naman po natin na kapag si Lord po ang nagsabi at nangako ay maisa sa katuparan niya or mangyayari talaga, dahil siya po ay Diyos, makapangyarihan po siya at walang imposible sa Panginoon. At ang akin pong key scripture sa gabi pong ito ay nasa mga Salmo 27 verse 14. Ang sabi po dito, wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. 2 beses pa pong inulit yung wait for the Lord. And ang sabi din po dito is be strong and take heart. Kasi alam naman po ng Lord na hindi talaga biro, hindi madali ang pag-iintay. Even meron po tayong kilala, diba, si Abraham sa Biblia, na because of nainip siya at ang asawa niya, or yung asawa niya pala si Sarah, yung nainip at nagduda sa ipinangako ng Lord, gumawa po sila ng sarili nilang paraan. And tayo din po, may tendency talaga na minsan, dahil sa pagkainip po natin sa Panginoon, sa pagkilos ng Panginoon, ay nakakagawa din po tayo ng mga bagay na hindi naaayon sa gusto ng Lord na mangyari, or naaayon sa gusto ng Lord na gawin po natin, or hindi niya kalooban para sa buhay po natin. Kaya po dito sinasabi po, 'di ba, be strong and take heart. Magpakatatag po tayo sa ating pag-iintay. And paano po ba tayo masusustain habang tayo nag-iintay sa Panginoon? Unang-una po, syempre, iyon po yung punto sa gusto kong iwanan, na masusustain lang po ang patience natin sa pag-iintay sa Panginoon when we meditate on His Word. Syempre po yung mga salita ng Lord, kung tayo ay magbababad sa salita ng Panginoon. Alam ko pong paulit-ulit or hindi na po ito bagong katuruan, pero minsan po talaga kailangan nating mapaalalahanan na for us to be stay connected to God and patience ay at masustain tayo sa pang-araw-araw po natin habang tayo nag-iintay. Kailangan po talaga na nakaangkla tayo. Diba yung tinuro nga po ni Ate Girlie last time? We need to be anchored sa Panginoon. And it is become possible na maging anchored tayo or masustain tayo kung hindi po tayo hihinto sa pag-aaral at pag-meditate ng salita ng Panginoon. And number 2 po, masusustain po ang patience natin, or masusustain po tayo sa pang-araw-araw natin sa pananalangin, of course. Kaya nga po, 'di ba, sinabi sa Bible na pray without ceasing, and do not be anxious about anything, but instead pray about anything with thanksgiving. Kasi po napakahalaga talaga ng prayer na
nakikipaniig po tayo sa Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita, sa pananalangin, and of course, sa mga ganito pong gawain. Kasi po, ito ang nagpapalakas po sa atin. Ang maging consistent po tayo sa pagbabasa, sa pananalangin, although hindi po natin minsan nagagawa yun dahil nga sa kabisihan po natin, marami po tayong ginagawa, but nawa po, after na mapag-aralan po natin ito, ay patuloy po nating i-desire na mas magpakalalim pa sa Panginoon. Dahil alam naman po natin, gaya nga po nasabi ko kanina, hindi po madali ang mag-intay. Hindi po biro ang mag-intay sa Panginoon. At para hindi po tayo maalihis, hindi po tayo maligaw, kailangan po natin ang salita niya, ang pagbibigay ng oras at panahon sa kanya, at ang pananalangin. And also, sa anong ang nais ko rin pong idagdag sa katuroang ito, saan po ba tayo kailangan mag-intay? Ano po ba yung mga kailangan nating intayin? Kasi po, diba sinasabi dito, wait for the Lord. Pero sa ang aspeto, ano po yung mga kailangan nating intayin? Unang-una po is, wait for God's timing. Ayan po. Dito tayo talaga bagsak na bagsak sa pag-iintay po ng timing ng Lord. Kasi po may mga tendency tayo na gusto natin, aminin naman po natin o hindi, gusto natin na yung time frame natin ang sundin ng Lord instead of our timing. Kaya may mga times po na nawawala na tayo ng pag-asa or nagiging hopeless na tayo, thinking na, Lord, napakatagal naman na namin nag-iintay, baka hindi na to mangyayari. Hanggang sa nagda-doubt na po tayo, hanggang sa nanghihinawa na po tayo sa panalangin kasi parang hindi naman nasasagot ng Lord yung mga baka hindi naman narinig ni Lord yung panalangin ko, or hindi naman talaga masasagot ni Lord yung timing ko kasi matagal na, baka hindi nasasagutin ni Lord yung panalangin ko. Hindi po. Dapat nating tandaan na ang Diyos natin ay Diyos na sumasagot na panalangin. Sabi nga po sa kanta ni Pastor Joey, diba? And dapat din po nating tandaan na God's time frame is different for our time frame. Si Lord lang po ang nakakaalam. All we have to do is yun nga po, to pray, magpakalalim sa Panginoon, and also trust God. Trust God. Trust the heart of God. Trust the power, the sovereignty of God, that He will do it in His time, in His perfect time. Diba sabi nga po ni Pastor Romy nung prayer meeting po natin, that God is a God of perfect timing. And sabi din po sa Isaiah 60:22 that in time, when the time comes, sabi po sa Isaiah 16:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. And second po na aspeto na o areas na kailangan ng pag-iintay or ng patience natin is waiting on fulfillment of God's plan. Ayan. God's plan. Hindi po plano natin, nung una po, sa time ng Lord. Ito naman pong pangalawa, sa plano ng Lord para po sa atin. Kasi po, diba, marami talaga tayong pinaplano na, Lord, kailangan ganito, ganyan, gusto ko ganyan, ganito, 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 gusto ko para kay ganito, ganyan, ganyan, by the time of ganito, marami po. Pero dito po ngayong gabi, pinapaalala sa atin ng Lord na to trust His plan more than ours. Kanina po, trust His timing, wait upon His timing than our timing, our own desired time. Dito naman po ngayon, our God's plan instead of our plans. Sabi po, diba sa Proverbs 19:21 or
if I'm not mistaken po sa Proverbs, ang sabi po doon is, many are the plans in a man's heart, but it is always God's plan that always prevails. Kaya po, dito, pinapaalala po sa atin ng Lord to wait patiently, to be patient upon waiting on God's plan. Sa plano po ng Lord tayo sa plano po tayo ng Lord kailangang maging patient sa paghihintay. Marami po man tayong plano, but we must surrender everything to Him. Mas magtiwala tayo at mas magpasakop tayo sa plano at pangarap ng Diyos para sa atin. Mas nawa po sa gabing ito ay mabago po yung mga perspective natin. Tumaas po yung antas ng patience natin sa pag-iintay sa Lord. Magtiwala po tayo na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay Diyos na hindi tayo bibiguin. Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Diyos na mabuti. Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. And as my conclusion po, sinabi naman po doon na sa Isaiah 40:31 na kung sino man po ang naglalagak ng pag-asa or ng matyagang nag-iintay sa Panginoon, sabi po dito sa Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Napakaganda po nun, no? Kapag ka daw po sa Diyos natin inilagak ang ating pag-asa, sa Diyos tayo umasa, magkakaroon po tayo ng panibagong kalakasan. Yung kawalan po natin ng pag-asa dahil sa pagkainip, mapapalitan po ng pag-asa at kalakasan. Dahil nga po, alam naman natin na pag si Lord po ang